At narito naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang nakakagulat na balita ang gumulantang sa bansa ngayong araw. Si President Kuting ng Norte Jr. o mas kilala bilang BBM ay inaresto matapos mahuli sa isang transaksyon na may kaugnayan sa suspect na pumaslang umano sa kabit ni Liza Smags. Ang insidente ay naganap matapos lumabas ang CCTV footage na nagpapakita ng di inaasahang pagkikita ng Pangulo at ng nasabing suspect. Ayon sa mga investigador, ang transaksyon na ito ay naganap sa isang pribadong lugar kung saan umano'y nagkaroon ng palitan ng pera at ilang mahahalagang dokumento. Hindi pa malinaw ang buong detalye ng usapan, ngunit ayon sa mga ulap may kinalaman ito sa kaso ng pagpatay sa sinasabing kabit ni First Lady Liza Smags. Ang CCTV footage ay nagsilbing ebidensya na nagpatibay sa pagkakasangkot ng Pangulo sa nasabing kaso. Sa kabila ng mga aligasyon, marin itong itinanggi ng kampo ni PBBM. Ayon sa kanilang pahayag, walang kinalaman ng Pangulo sa anumang kriminal na gawain at ang kanyang pagkikita sa sospek ay isang insidente lamang ng maling pagkakaintindi. Ngunit sa kabila ng kanilang pagtanggi, patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente at patuloy na lumalalim ang kaso. Ang mga mamamayan ay nagulat at nahati ang opinyon tungkol sa balitang ito. Ang iba ay nagpahayag ng kanilang suporta kay PBBM, naniniwalang ito ay bahagi lamang ng isang malalim na sabuatan laban sa kanya. Samantalang, ang iba naman ay nananawagan ng hustisya at masusing investigasyon upang mapanagot ang sinumang sangkot maging sino man ito. Sa ngayon, patuloy ang pag-usad ng investigasyon at inaasahan ng publiko ang paglilinaw ng buong detalye sa mga susunod na araw. Tinututukan din ng media ang susunod na hakbang ng korte at ng mga abogado ni PBBM kaugnay ng kanyang posibleng paglaya o pag-usad ng kaso sa hukuman. Ito ay isang makasaysayang kaso na tiyak na susubok sa mga institusyon ng hustisya at pamahalaan ng bansa. At heto nga ang mga balitang ating pagkakatutukan at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Halo dyan. Pero ang pinakasabi ko, pinaka-powerful dyan is boses ninyo. Yun na lang yung hope natin. So pag nawala na sila, di buweltahan nyo ng kaso. Di ba? Kayo dyan sa Pilipinas. Daraman family from Camiguin. Okay, Buboy Daraman. Thank you, Palangga. Ano pa mga katanungan? So this time kasi bihira lang ako mag-entertain ng tanong. Siguro I think this time let's entertain questions, no? Kasi ang ganda ng ating weather today. Alright. Maricor, how are you? Yeah. Okay. Yes, I'm good, boy. Tama, di ba? Hindi wala tayong panalo. Oh my God. Lahat hawak nila. Ultimo nga yung mga rally, pinipigilan. Yung mga justices dyan, mga palangga. It's sad to say. Ganyan sa Pilipinas. I hope magbago. I hope kasi ng panahon naman ni Duterte, hindi naman siya nila ng gipit na ganito. Pinabayaan lang nilang mag-rally mga tao, di ba? Araw-araw nga halos nag-rally mga makakaliwang grupo. Pinigil ba ni Duterte yung mga Okay, pinigil ba ni Duterte yung mga taong gustong mag-air ng kanilang mga, hinaing kahit na ito ay iba kasinungalingan? Kasi meron tayong kalayaan to speak up, freedom to assembly. Di ba? Magkakaroon ng kalayaan ng mga tao na maghayag kapag ikaw ay sukang-suka na sa gobyerno mo, nakalagay yan, di ba, sa Bill of Rights na wala dapat susulating batas o ipapasang batas na makakapagpigil sa kalayaan ng mga tao na maghayag ng kanilang saloobin, ng kanilang nararamdaman sa pagkadismaya sa nangyayari sa kanilang bansa. At hindi dapat din pinipigilan ang malayang pamamahayag ng mga mamamahayag. Pero tignan mo yung mga mamahayag ninyo, di ba? Yung mga journalist ninyo, tahimik. They're not tahimik. Puro pabango kay Kuting kasi takot silang magurbor o ang kanilang intention is negosyo lang. Alright? Ano pa mga katanungan? Kasi hindi masyadong intense ngayon dahil cute-cute lang nga eh. Okay. Tunay na cute. Okay. Hayop talaga, national problem talaga si Lisa. Okay? Yes. Laging na-chop-chop-chop yung live ko. Oo nga, marami nag-message sa akin.
So yun ang sinasabi ko sa inyo na mayroon silang signal jammer. Ginagawa nila yan para nga mabuisit kayo. Hindi na lang tayo manood dito kasi garalgal yung boses. May sayad si Lisa Tanas. Si VP Sara na ang president, sabi ni Maribel Anastasio. Alright? Nasaan na mga makakaliwang grupo, sabi ni Ronaldo V. Marin. Exactly, nasaan na sila? Di ba dati ang ingay-ingay nila? Marlica, sana magsalita ka sa maisog mamayang gabi. I'm not sure, pero parang marami na sila. Okay na yan talaga. Manonood na lang ako kasi unang-una magkaiba ng zone. Pero depende, we'll see kung ano mangyayari. Okay. Ingat po, your location background can be traced via satellite. Hanapin nila ako sa Tambol Mayor, Palanga. But yeah, thank you, Antonio Passing. Yung si PRRD, sabi ni Carlos Reyes, hinaharap niya yung nagpo-protesta at nagrarally. Ayun na nga, at saka hindi man perfect ang naging ni Pangulong Duterte. May mga kawatan din ng panahon na yun. 'Di ba? Itong mga kasabwat ni Lisan, nandoon Teddy Boy Locsin. Imagine mo, appointee ni Pangulong Duterte. Alam ba ni Pangulong Duterte na yung asawa ni Teddy Boy at sila ay nakipagsabuatan kay Lisa? Definitely not. Kasi during that time, February pa yun, campaign So nakikita ako dyan, kaya binigyan ng pabor si Lisa kasi alam ni Teddy Boy Locsin Jr. na malaki ang chance ni Marcos Kuting na manalo. Kaya sinusunod niya si Lisa or else hindi siya ma-appoint. 'Di ba? Yun ang problema sa mga politiko. Kung sino yung mga susunod, naglalaro sila o tumataya sila or nakikipagsabuatan sila sa mga illegal dealings katulad na lamang ng pag-push nila dito sa extraction issue dito sa distressed mother na ito. So kaya nga, mga palangga, okay. Yeah, Alexander Santos, FLC, yes, Francis Lloyd Chua. Okay? Yan yung code niya sa kanyang mga, yan yung tawag sa kanya sa kanyang mga negosyo, sa mga illegal businesses ayon sa ating source. Alright? Pulburon video, meron ba talaga? Sabi ni Philosopher, meron talaga. Okay? Meron talagang pulburon video. Pero kung kailan ipi-play, sabi ko nga sa inyo, kung ako lang ang masusunod, kung ako lang ang tatanungin nyo, lahat pinlay ko na ng bonggang-bongga. Lahat i-play na natin para itodo na natin. Pero hindi naman ako ang decision maker nun Even yung mga iyakan ng mga bata na in-extract nila, na maririnig nila, that is 5-minute, I said 5-minute, well, ipapakita natin sa inyo yon. Okay, i-discuss, ko sa inyo, i-visualize ninyo kung ano yung iyakan ng mga bata. Di ba kinuwento ko na kagabi? Pareho sila nasa presinto, yung nanay at ang mga bata, tapos kinukuha ng authority yung mga bata na kunyari, dito muna kayo sa tatay nyo, tapos ibabalik din kayo sa nanay nyo after, di ba? Niloko nga yung mga bata So makikita mo doon maririnig mo sa video na umiiyak yung mga bata, Mommy, don't leave me. Tapos sabi ni mother, sabi gano'n ng nanay niya na we will get you children, parang ganon, gagawa daw siya ng paraan na mag-reunite sila. So, I hope maipakita ko yun, kung actually nasa akin na yung video. Okay? I'm just waiting for the signal kung kailan. Wala alangan naman suwain natin yung mga taong nagtatrust sa atin, yung mga taong nagbibigay sa atin ng information. Pero kung ako lang masusunod palangga, isang bagsakan lang gusto ko yung nabagsak lahat para matapos na sila. Right? Question. Singapore, from Luisa Palacio, how are you? Palangga, may tumama na naman sa lottery, sabi ni kababayan. Ayun na nga paulit-ulit na lang yan mga palangga na dapat talaga makulong na sila at talagang mag-jitayi ng mga jutang ginimes. Sabi ni Maverick Benson, di ba bawal expose yung mga bata? May batas para dyan. Kaya para sa akin, hindi naman nakikita yung bata, Maverick. Oo, tama ka. Hindi nakikita yung bata, yung boses lang nila. Kasi 'di ba habang nagko-conversate sila nung mother, nag-usap ng ganyan, bini-video
nung mother, video instead of recording, binivideo niya habang sila ay nag-uusap. Pero nakikita lang is floor, wala, even yung mukha ng mother hindi nakikita. Kasi dinocument niya lang para, magamit niya, which is nagamit niya talaga sa UN, tsaka sa Commission on Human Rights doon sa Europe, kaya siya ngayon ay kahit pa paano, pinoprotektahan siya ng bansa kung nasan siya. Alright? Marites Ortiz, thank you so much. Binubudol na naman tayo, madam, nawawala ang linya, sabi ni Ronaldo Marin. Nawawala ba? 6 billion na ang total kamkam sa PCSO, sabi ni Ron 28. Yun na nga. Ang kapal nga ng mukha mga palangga. I'm so tired na magsisigaw-sigaw dito. Baka tahuli na naman ako ng aso ng kapitbahay. Diba? The last time nagsigaw-sigaw ako, tinatahol ako ng ng aso. Ayun na nga. Walang pakialam si Marcos Jr. Kitang-kita na minanipulate nila. Kumuha sila ng picture galing sa clothing company. Tapos pinresent nila. Kunyari, yun ang loan better. Diba? Narinig yun naman sa hearing. Even though nung una, okay si Tulfo, then later on, na backdoor na ang gago. So narinig niya naman, pero walang pakialam si Marcos Jr. Wala siya, dapat yan, tanggal na yan Kung siya ay for good governance. Dapat nga, in the first place, hindi na dapat niya inappoint si Robles. According nga to Attorney Vic, sinabihan niya si Kuting na yung taong yan ay sisira sa kanya. Si Michael Ma at saka si Robles. Pero ang sabi ni Attorney Vic Rodriguez, anong magagawa niya? Executive Secretary lang siya. Ang presidente si Kuting. Inappoint niya si Robles kahit na may bahid ng pagnanakaw. Okay? Kaya may mga pangit na record. Tama nga naman siya. So, sino ang sisisihin natin? Di si Marcos Jr. Paano mong panagutin si Robles? Si Michael Ma? Di, buhat. Karayan niyo sila. People's voice. People's power. Boses ng bayan. Sabi ni Manolito Ramos, dapat ng people power na po, kailangan na po ng Duterte ang mamuno. Question. Nawala yung question. Si kababayan Palangga, kailan interviewin si DM? Well, tignan natin kung mag-message tayo sa ating puting ahas. Actually, matagal ko nang sinabi dun sa puting ahas na baka pwede ma-interview si DM para makita ng tao. But hindi natin alam kung anong pinagdadaanan kasi hindi ko naman siya nakakausap ng personal, and I'm looking forward na makausap ko siya at na maikwento niya sa inyo. Kasi, yung mga information ko kasi na nabibigay ko sa inyo, maaring may mga lapses dun sa dates. Pero ang bottom line, kasi iba-ibang tao to iba-ibang taong nagbibigay sa atin ng information. Ang pinaka legit or accurate information na pwedeng magbigay sa atin yung mga biktima. Yung distressed mother kasi siya yung nakaranas. 'Di ba? So tama ka Palangga. So looking forward na ma-interview natin siya. Sabi na, ito good question. Sabi ni RD Boy, Ma'am Maharlika, sana ma-interview mo si PIDEA agent. Well, kapag nakaano na siya, na dinig na siya sa Senado, I think, pwede tayong kontakin siya para magpa-interview din siya. Exciting din yon para ma-interview siya natin sa channel na ito. So, abangan natin, April 30, then after that, after niyang lumabas sa Senate, but we have to pray sa kanya dahil nga tina-target din siya. Maraming paikot-ikot sa kanyang village according to our source na mukhang may planong gurgurin itong si PIDEA agent na pumirma doon sa authority to operate at pre-op noong March 10 of 2012. Kasi kung meron mang tao ang pwedeng magsabi kung AI yung dokumento at kung ano yung mga pangyayari, yung investigating agent. And let's look forward na ma-interview natin siya as soon as possible. Okay? So, balaan din natin si Marcos Jr., si Lisa, si Tambaloslos, lahat sila, si Lasso, na wag niyong gugurgurin ang PIDEA agent. Kasi may nakarating sa atin na, yun nga, may umaaligid. So, bakit umaaligid sila? Ano yun? Ba't sila umaaligid? Para what? Magiging friends? Diba? Mag-offer ng friendship? O maggugurgur? Kaya kailangan natin i-echo ito. Kailangan mag-comment din kayo sa mga
sa PIDEA Facebook page, kay Lalis, kay Satanas, kay Kuting, na wag niyong gorgorin si PIDEA agent. Wag niyong gorgorin si distressed mother. Kasi kahit na sa ibang bansa, syempre trillions of money, pesos, mga palangga. Pwede sila talagang, hindi pwede. Ako nga, di ba? Nag-hire na nga sila ng private investigator daw nila, pero private gurgur, panggugurgur. Ba't di tayo pasisindak sa mga ito? Bakit? Immortal ba sila? Sila lang ba ang may kamay? Sila lang ba ang pwedeng magbang-bang-bang? Hindi lang sila. Hindi, di ba, may pera man sila, mga palang. Ay, huwag kayong matakot. Pareho lang tayo may mga kamay. Una-unahan lang ang buhay. Di ba? Pag nakita mo na sa danger ka, di unahan mo na ng bonggang-bongga, gamitin mo na tong kamao mo o yung bang-bang-bang mo o whatever na meron kang power sa kamay mo. Hindi kayo pwedeng kayo lang. Hindi kayo immortal. Butang ina. Kahit pa na mafia ang ninyo, i-hire ninyo, Lisa. Hindi namin kayo uurungan sa ngalan ng katotohanan. Kahit pa bit-bit nyo yung mga high-powered bang-bang-bang ninyo, hindi kayo, wag kayong paksisiguro na kayo magwawagi. Tandaan nyo, may gahom ako. Di ba? May gahom tayo palangga. Yung magic wand ko, may gahom yon. Right? So question, next. Okay, sana po maipalabas na ang video para matuldukan na, sabi ni Tita San Pedro. Actually, yun din ang gusto ko palangga. I'm really gusto ko. Believe me. Sabi ko, gusto ko ilabas na isang bagsakan para bumagsak na silang lahat eh. Yeah. Pero hindi ako masusunod palangga eh. Okay. Sabi ni Manfred, this is good idea palangga. Sabi mo, interviewin nyo si PIDEA agent privately and secured bago pa siya humarap sa Senado. Oh, that's a good idea, no? Bago siya magorgor. I hope hindi siya magorgor. Manfred, that's good idea. Sige, paano tayo? Magbigay tayo ng mensahe. Sige, let's do that. Well, mamaya ang puting ahas natin, message natin. Okay? Next question. Pag mahuli ko yung Robles na yan, ipapalapa ko yan sa alaga kong buhaya. Sabi ni Verana, Live Studio TV, meron ka ba buhaya palangga? Yeah, oo. Gawin mo ng bopis. Okay. Okay. Sabi ni Carlos Reyes, Turkey is known for held for ransom and to kill someone by means of assassinations. Deals with international political personnel, sabi ni Carlos Reyes. Pero wala na yung distressed mother sa Turkey. Wala na siya doon. Nasa ibang bansa na siya, nasa Europa. Parts of, Okay. Watching from Winnipeg, Manitoba, Canada, si Ad Fatan. Alright? Palangga, may nabalita ba kung nasaan ang driver na nahuli sa Batangas? Di ba sila? Nag-present sila ng mugshot, tapos walang name, tapos blurred yung mukha. Baka nasa Malacanang. Okay? Baka lumalafang din ng polvoron. Hindi natin alam. Kasi tapos suportado ni Kuting yan. Lahat yan, ng mga, di ba si Sayarot nga, suportado nila lahat. Negosyo nila yan eh. Diyan sila kumikita ng pera. Maliban sa budget, inuubos sila pera nyo. Malamang baka nasa Malacanang. Sabi ni Nick Esparcia, kawawa naman PIDEA agent, ma'am, dapat kopkopi ng kampo ng mga Duterte ang nag-approve ng Witness Protection Program. I hope siguro naman the fact na sumulat sa Senate, he's ready. I mean, he's prepared kung ano man yung pinagandaan niya naman na siguro. Hindi naman siguro magsusulat yan sa PIDEA, sa Office of the President, Office of the Kuting, sa Senate and Congress. So, hindi niya pinagandaan. Sabi ni Jeffrey Julan, sana may interview mo si Ma'am Lenny. For sure may alam yan. Yung tahimik na nga, di ba? Ayan. Inconsistent din yung laban ni Lenny. Kaya pare-pareho lang sila. You know what? Kung nakikipaglaban ka, ang ingay-ingay ni Lenny noon, di ba? Magnanakaw, diktador. Nga wino-workout ng Anitang Baluslos yan na gustong ipalit kay Inday Sara. Di ba I told you na drama-drama lang ginagawa ni Kuting na kunyari hindi niya tatanggalin si Inday Sara?
Dahil ano daw ba, bakit naman daw tatanggalin? Wala naman daw ginagawang, walang reason kung bakit tanggalin. So bina-backdoor, actually, lingid sa inyong kaalaman, I told you already, na si Tambaluslos ay nililigawan na nila si Lenny para lalong asarin si Inday. Yun yung ano nila, hagupit nila kay Inday Sara. Yun ang pagtatraidor nila. Mga walang utang na loob nga. So, wala, di ba? De Lima, ang ingay niyan dati. Diktador, diktador, diktador. Mamamatay lahat ng masama. Binato kay Marcos, Lenny, si Kiko, si Bam Aquino. Nasaan na yung mga yan? Mga anti-Marcos yan. Ano yun? All of a sudden, nagbago sila ng isip? Nang walang dahilan? Ako, hindi ko na sinuportahan ng mga Marcos sa kadahilan ng totoo pa lang ibinentang sa kanila ng mga dilawan. Sa kadahilan ng kasabot nila ang mga smuggler, sila mismo, sila ay mafia, sila ay lahat na. Kaya ako, nag-stick ako sa alignment ko sa inyo, sa bayan. Wala akong pakialam kung anong apelyido man yan. Duterte, Marcos, Robredo, Aquino. Ang alignment natin para sa kabutihan ng Pilipinas. Kaya ako iniwan, hindi nila ako iniwanan ni Lisa. Ako ang nagbasura sa kanila. Na wala akong hiniging pabor sa mga yan. Wala akong hiniging pabor kahit 5 sa kanya. Nung nakita ko na inappoint si Robles, which is pareho pala kami ni Attorney Vic, even hindi pa kami magkakilala, kung kayo ay nakapalo sa akin ever since July of 2022, nasa Pilipinas pa lang ako. Binlag ko yan. Nasabi ko, ano ba tong puting na to? Ano ba to hindi pa puting? Ano ba to si BBM? Bakit inappoint niya yung magnanakaw? Katulad ni Robles na may bahid na. Pinagtanggol nga ni Taning yan, di ba? Ni Taning Pinoy, pinagtanggol niya doon pa lang, noong July na yon. Kasi nga, magkakasabwat sila. Kung ako ay sarado ang utak, o politika lang, kasi, nag-enjoy ako sa picture-picture with Kuting, putangina, with Lisa, yung mga ganyang kapambudol na message. Di sana hindi na ako pumalag. Hinayaan ko siya mag-appoint siya ng mga kawatan, ng mga smuggler o sila mismo. Pero kasi ang alignment ko ay para sa katotohanan. Kasi pareho ninyo na nangarap din ako daging mabuti ang Pilipinas. Kasi nga napakaganda ng Pilipinas. Pero inuubos yung pera ninyo. Kaya patuloy tayong nagiging alila, di ba? Kayo naging alila sa ibang bayan. Kung tutuusin, yung iba sa inyo may mga malalawak na lupain sa Pilipinas, may mga agricultural farm, pero walang support ang gobyerno or wala kayong pera para magkaroon kayo ng magandang farm. Alam mo ba, napakasarap maging farmer? Pangarap ko maging farm girl, kaya nga outfit ko ngayon eh. Magpa-farm ako mamaya. Di ba? Magwawalis lang ngayon. No? So, pangarap. But seriously, simple lang ang pangarap ko sa buhay, maging farm girl. Kasi meron naman kaming konting kaperasong lupa sa Pilipinas kahit papaano na pwede ako magtanim ng mga kamote, mga, yung pag nag-ano ka na, pag nag-retire ka na. But, maybe, I'm still young. I have like what? 25 years para makapag-retire. Diba? Ng bonggang-bongga. I mean, retire, magiging farm girl. Maybe I will do early retirement. Okay? Pero hindi sa Pilipinas. Hanggat mafia ang nagpapatakbo sa Pilipinas, walang magre-retire sa Pilipinas. Believe me. Unless na ikaw ay merong mga goons or you're already established your business at hindi ka rin basta-basta magalaw. Pero actually, hindi basta-basta magalaw. Tingnan mo nga, di ba, Pangulong Duterte, dating presidente. Tignan mo nga si Governor Mamba, tignan mo si Governor Hubahib, tignan mo ang ginagawa. Mga governor, kung tutusin, may political power sila. How much more ikaw na OFW na uuwi? Tapos pag umuwi ka doon, bibili ka ng lupa. Tapos pag nalaman ni barangay o ni councilor o ng kongresista na pinag-interesan ang lupa mo, gagawan ka ng kwento, kakasuhan ka kung ano-anong kadyutahan. Sisirain ang mundo mo, sisirain ang buhay mo. Di ba ganun sa atin? Pag nakitang, ito galing ng Amerika, maraming pera ito, ano nga natin ito, kikilan nga natin ito, o extort natin to, gipitin natin yung lupa niya. Na ang intention mo lang, yung motivation mo lang, or yung pangarap mo lang is mag-farming ka sa iyong 1 hektarya, 2 hektaryang lupa. Pero dahil bulok at mapang-api itong mga hinayupak na sa gobyernong ito, yung pinaghirapan mo for so many years sa Amerika o sa Europa o sa Japan, gigipitin ka lang ng mga jutang ginimang politiko. And that is sad sa Pilipinas. Kaya minsan kailangan marunong ka rin lumaban ng gurgura. You know what I mean? Wala kailangan mo i-defend ang sarili mo. Ang lagay ba, sila lang marunong manggurgor?
Di ba, Liz Vergara? Ang hinihiling lang naman ng mga magsasaka ay maibaba ang presyo ng mga fertilizers kahit yun na lang magawa ng gobyerno. Eh yun na nga, paano naman may bababa yan, Liz? Kasabwat nga agricultural smuggling, sila-sila. Verana Live Studio, di ba? Ako mga kababayan, hindi ako nangarap ng sobrang daming pera. Hindi, I don't know, hindi talaga ako nangarap, simpleng buhay lang ang gusto na magkaroon ka ng konting lupa sa Pilipinas na ma-enjoy mo. You don't need a lot of money when you retire, believe me. Sa Pilipinas, kung may health, well, sa Amerika kasi ang mga matatanda iba eh. Lalo na dito sa sa mga city, no? Ang unang pinaghahandaan kasi dito mga palangga, yung healthcare. Okay? Like dito, karamihan sa mga, like ako, no, may insurance din naman ako, may mga iba't ibang klaseng insurance, syempre, para sa pagtanda mo. Merong long-term, di ba? Pag, kunyari, long-term insurance, o yung pag natsugi ka, at yung, pag nagkasakit ka. So, dito sa City Life, sa Los Angeles, mga palangga, yun ang pinaghahandaan ng mga tao. Pero ako, pinaghahandaan ko rin. Pero ang dream ko talaga pag tumanda ako, before ito akala ko kasi si Kuting babangon. Di ba sinabi ko sa inyo yon na pag si Bongbong Kuting ang maging presidente, sabi ko magpa-farm ako. I told you about it. Kasi sabi ko, itutuloy niya yung mga ginawa ni Duterte na lipulin ng mga drogista. Siya pala ang polboron. Yan yung pangarap ko kasi may konting hindi naman konting lupa na ang dream ko lang maayos na bahay, konti lang na lupa, din magtanim ka ng whatever. 'Di ba? Nung tuwing umaga magdidilig ka, tapos pipitas ka ng mga gulay. Although kayo dinadanas nyo ngayon yan. Kaya napakaswerte ninyo pag yan ang buhay ninyo ngayon. Kasi ako pinapangarap ko pa lang yan. Pero hindi naman lahat na nangangarap ng ganyan ay matiwasay yung buhay. Madalas dyan, ginigipit ng kapitan, ginigipit ng mga politiko, lalo na pag medyo maganda ang iyong palayan, maganda ang iyong farming, di ba? At marami mga rebelding NPA makakaliwa na in-extort ang inyong mga negosyo. Di ba? Kevin, yan di ba yung pangarap mo? Pareho tayo palangga. Okay? Sabi ni Sir Bando, Maharlika, hindi mag-farm na lang ng shab-shab. Naku, alam nyo, mga palangga, growing up, never ever talagang pumasok sa isip ko na ma-involve sa ganyan. Kasi back in the 80s, no? 80s high school. 87, 88, 89. Sa bagay, mga marijuana pa lang nung time na yun. Wala talaga akong vision ng bonggang-bongga. Hindi ako umiinom. Hindi ako nagsisirop. Nung panahon na yung syrup eh. Hindi ako nagme-merry. Wala talaga eh. Ang gusto ko lang, I smile and laugh every day. Believe me. I think yan yung nakapag-bagets sa atin. Alright? Okay. Kahit lola na tayo. Sige, katanungan. To the max ang kasamaan ni BBM at ni Bangag. Yun nga, sabi ko, hindi ko ma-imagine ang mga jutang ginimis na to. Hindi pa ba sila sapat? Alam niyo, doon pa lang sa campaign money. Sinabi na ni Lisa na just in case daw na matalo sila during that time, happy na sila sa campaign money na ibinigay sa kanila ng mga negosyante. Imagine mo, kung ako yung nasa kalagayan niya, okay, fine. Uhaw siya sa pera. Uhaw yung hinayupak na yan. Ilang milyon yung campaign money na yon. Hindi yan na mauubos sa lifetime niya yun. Pero ayaw pa rin nilang tumigil kasi gusto niya magpaka-royal. 'Di ba? Ang sabi niya, yung anak niya, 'di ba? Si Sandro ay very British. Sabi ko nga mukhang plunger ng inodoro ni isang royal hibla ng royal, wala kang makita. O baka royal tansyan ng royal true orange. 'Di ba? Hindi pa ba sapat yung campaign money? At itong smuggling pinasok nila, ang pulburon pinasok nila, ang kidnapping pinasok nila, ang bribery, demonyo lang ang pwedeng gumawa niyan palangga. Alam mo, siguro dahil ordinaryong tao tayo, no? At never kong inisip na ganyan mangamkam pumasok sa gobyerno. Never ko inisip na pumasok sa gobyerno, sa totoo lang. Sabi ko nga sa inyo, during Duterte, kung gusto ko lang, nandiyan na ako ng bonggang-bongga. Pero wala talaga akong interest
dahil siguro interest lang ng mga tao. Pero hindi ko rin alam bakit napadpad ako dito sa political vlogging na ito. Pero you know the story already dahil sa aking advocacy, dahil sa galit, puot ko sa mga kawatan sa gobyerno, kaya nagtuloy-tuloy na tayo. Okay.